So mga katronic, welcome back to my channel. Bali tayo ay gagawa muna ng project ngayon. May nag-request kasi sa atin, Sir Kennedy, Tapia. Ito na po yung inyong request. Bali ito po yung pag-rejuvenate ng tube, saka yung ating paggawa ng pang-rejuvenate. Bali turo ko po sa inyo kung paano gumawa at paano ito gamitin. Tara, umpisahan natin. Okay mga katronic, ito yung ating ilang gamit sa pag-rejuvenate. Bali pinaghiwalay ko muna siya para mas lalong maunawaan ng ating mga baguhan technician na naghahangad na magkaroon sila ng kaalaman sa pag-rejuvenate ng tube. Bali nag-layout na rin ako dito para mas malinaw. Yun. Okay. Pag-aralan nyo lang po dahil madali lang naman siya. Pero isa-isahin ko na rin. Sa heater po natin, kailangan tayong gumamit ng heater kasi kailangan nating pailawin yung tube natin. Yung kasi magsi-switch dun sa ating mga cathode na nasa loob. Yan. Kailangan po natin ng step down transformer, yung 220 to 6 volt DC. Tapos isang switch. Tapos yung mga nakukuha natin sa CRT section na CRT type, yung mga socket na nasa loob, yun kukunin natin yung paa niyan na nasa loob. Bali ganito ang mangyayari sa kanya. Yan. Yan. Para mailagay natin dun sa ating picture tube. Then may switch siya. Okay. Tapos kailangan pa rin natin ng bali ipakita ko ito yung ginawa natin sa heater. Yan, 6 volt. Tapos meron siyang switch. Tapos yung kanyang mga socket. Tapos dito naman tayo sa para sa 220 natin. Isang switch din kailangan natin, saka isang bulb. Bali ganito po yan. Ito po yung bulb na gamit niya. Tapos connect lang siya sa wire. Tapos meron din siyang socket. Yan. Hindi na lang nilagyan ng ating kasama ng switch. Pero sa layout natin meron siyang switch para pwede natin siyang patay-patay ng ano. Kasi umiilaw tong tube natin, itong bulb na to pagka re-rejuvenate natin yung picture tube. Meron akong isang ginawa dito dati na nakalagay na siya dito sa aking lamesa. Yan, nilayout ko na lang siya. Bali pag may nakasaksakang ano, tulad panghinang, kung gusto mo siyang i-test kung nakasaksak ba talaga ng okay yung panghinang mo, meron ditong isang switch na pag i-switch mo, iilaw siya. Ibig sabihin, may naka-plug ka. Pagka tinanggal mo to, mawawala yung ilaw. Yan. Ngayon, malalaman mo kung good pa yung tester, yung ano mo, parang naging tester na rin siya kung good yung ano mo, parang naging test bulb. Yan. Yan ay naka-install na sa lamesa ko. Pag pinatay mo siya, ibig sabihin direct na 220 na lumalabas dito. Pero pagka sinitch mo siya dito, dadaan siya sa bulb. Bali yun na rin ang ganun na rin yung ano nito, connection. Yan. Kung isasaksak kasi natin to sa kuryente, tapos pagdidikitin natin to, iilaw yung ating bulb. Try nating isaksak sa ano. Bali ingat lang kayo dito mga katronic. Yan, saksak natin. Kasi ito medyo mataas ang voltahe nito. Pwede kayong makuryente dito sa mga part na to. Ngayon, try natin pagdikitin to. Huwag nyo hahawakan to mga katronic. Medyo malakas to. Direct kasi yan sa 220. Ngayon, short circuit natin para umilaw yung bulb natin. Yun. Okay. Pag pinagdikit mo to, dalawang dulo na to, iilaw yung bulb natin. Huwag nyo hahawakan to mga katronic ha. Paalala lang. Yan. Okay mga katronic, bali ito yung pinaliwanag ko lang na yung siya magkahiwalay pa to. Pero pwede naman ninyo siyang pagsamahin sa isang box na lang. Meron ako dito mga katronic project na medyo tagal-tagal na rin tong project na to. Mga galing pa sa modulator yung pinaglagyan ko. Yan, pinag-isa ko na lang siya sa box. Bali ito yung sa heater natin. Yan. Meron siyang ano sa dulo. Yan. Sa heater, tapos ito namang lumabas dito, ito naman yung direct sa 220 natin. Meron din siyang ano, socket sa dulo, female socket. Then sa harap niya,
likabok na. Sa harap niya, bali nilagyan ko siya ng dalawang switch. Doon naman sa layout natin, dalawa din naman talaga yung switch na nakalagay. Ito lang ang nadagdag doon mga katronic, kasi ito inilagay ko lang siya na yung hindi siya naglalak na switch. Pag pinindot mo, saka lang siya iilaw, tapos pag tinanggal mo yung kamay mo, wala na rin siyang ilaw. Para bang ginawa nating pambomba, kasi sabi nila pang rejuvenate, sabi nung iba pambomba ng tube. Conforme sa tawag ng kung ano yung nakasanayan tawag. Kaya ito hindi siya naglalak, yan yung walang lock na switch. Tapos ito yung on off naman natin. Bali dito sa kabila, plug in ko lang to. Makikita naman to dito eh. Plug in. Yan. Yun mga katronic. Umilaw na. Bali itong nasa kabila natin, pag umilaw yan, yan ay heater. Sa heater natin yan. Ito namang sa kabila, ito yung direct sa 220. Pag ini-on natin at umilaw siya, ibig sabihin ready na siya. Pwede mo na siyang pindutin dito. Pero yan mga katronic, kahit siya ay pagka wala pa rin siyang, kahit naka-on na yan, dalawa na yan, kahit naka-on siya, wala pa rin yung power na lumalabas dito sa ating AC cord. Itong AC socket natin, yung ating pang heater at saka yung ating pang wala pa yan. Hanggat hindi nyo pinipindot itong mga katronic, hindi siya nagpa-function. Yan. Heater. Ito pala ay ginawa ko lang na power supply. Ito pala mga katronic, pagka naka-on siya, ibig sabihin buhay na agad tong isa, yung heater natin. Sala pala yung ko kanina. Ito pala ay may power na siya na 6 volt para sa heater. Pero kung ayaw mo naman siyang naka-direct, kasi yung iba hindi naman to dina-direct, pinapatay nila. Kaya pwedeng ito ang gamitin natin. Pag binomba natin, pinindot natin to, saka lang siya magkakaroon ng 6 volt. Parang yung switch natin para magka 6 volt siya. Dito siya. Ngayon ito naman yung, ito ang wala talaga. Pagka hindi nyo pinindot to, wala talaga siyang lalabas dito. Conforme naman yan sa layout ninyo. Kung ano yung layout nyo. Additional ko lang mga katronic, bali itong gamit nating bulb is parang ito ay nasa 5 watt hanggang 10 watt siguro. Ito yung mga ilaw galing sa puon. Kung mapapansin yung mga katronic, dati may mga ilaw kasi sa puon. Yan. Yung iba niyan may kulay, may pula, may blue. Ang pinili lang natin ay yung walang kulay para medyo kita yung nakikita natin yung ilaw. Okay mga katronic, bali ito yung project ko na buksan ko lang para sa inyo. Pero ito mga katronic, sariling gawa ko na lang to. May additional ko lang. Bali, yun palang ating 6 volt AC. Pwede rin pala siyang DC. Okay lang naman, ang mahalaga lang naman ay mapailaw natin yung ating heater. Yan lang naman nadagdag na bago. Kasi dito sa ating nabago na to. Bali DC na to. Ito pati medyo mataas, 9 volt DC. Okay. Ito ay SMPS nang nakalagay dito. Kasi minsan ginagawa ko na rin tong power supply. Yan. Ganyan na ang laman ng loob niya. SMPS na mga katronic ang nakalagay dito para sa heater. Medyo malakas-lakas na rin to. Parang nasa 9 volt DC. Ito yung mga power supply ng nakita ko sa mga parang mga old na mga cassette na mga 9 volt lang. Kasi 9 volt ang lumalabas dito mga katronic. SMPS. Tapos yan, dyan na rin yung ilaw niya. Tapos ito yung connection ng mga switch. Yan. Yung sa natin. Hindi ko na lang iisa-isahin. Kayang-kaya na ninyo mga katronic magawa ng ganyan. Bali ito lang naman mga katronic na bago sa atin. Kasi minsan ginagawa ko na itong power supply, kaya medyo tinastasan ko yung ampere. Yun namang 220, talaga nakahiwalay naman talaga ang niyan. Yung 220 volt natin. Yan. Pakita ko ulit. Ganyan lang yun mga katronic. Okay na. Pwede na nating i-testing siya sa mga picture tube. Para turo ko naman sa inyo kung paano siya gamitin. Kayang-kaya nyo naman na i-layout yan. Yan na yan yung ating pag-aralan nyo na lang itong ating layout project natin. Okay mga katronic, bali sa ito big big neck, sabi pa nga, malaki ang ganya. Meron kasi nito maliit lang. Una natin hahanapin yung heater para ma-load na natin yung heater natin, kasi hindi naman yung tinatanggal-tanggal diyan. Sa board naman natin may diagram ng heater. Ngayon pwede naman natin itong testerin. Buzzer test tayo para makita natin kung nasa ng heater. Alam ko sa mga ganito dito sa taas siya eh. Merong iba na nasa banda rito.
Yun. Okay, wala naman. Yan, ito mga katronic. Ito yung heater natin. Itong dalawa. Ilo-load natin dyan yung ating sa heater. Bali, ito muna ang gagamitin nating ano, yung magkahiwalay. Ito muna ang heater natin para mas maliwanag. Kasi yung isa kung buong project, isa lang ang box kaya medyo mahirap siyang unawain. I-load natin ang heater. Okay. Medyo maluwag yung ano. Okay. Ipa-plug natin siya. Yan mga katronic. Yun. Yan mga katronic yung heater natin. Pag ini-on natin tong ating switch. Yan, itong hawak nating switch. Iilaw yung heater natin. Yan, kita nyo umiilaw siya. Yan yung heater. Ngayon pag pinatay natin to, yung switch, wala rin siya, namamatay din siya. Yan. Okay. Patay din siya. Pag ini-on natin yung ating ano, ating heater. Yan. May ilaw siya. Ibig sabihin, good yung heater natin. Ngayon, papatayin muna natin. Ilulod naman natin kasabay niyan yung ating direct sa AC. Ang hahanapin naman natin dito mga katronic, yung RGB. Meron tayong RGB, tapos yung ground. Bali, makikita nyo naman yan dito sa ano, dito sa ating socket. Doon din nyo naman tinanggal yun eh. Bali ito, ang ground nito is ito yung okay. Ito yung ground nya. Bali, tingnan nyo na lang doon sa CRT socket na doon naman naka-indicate yung ground. Saka yung isa nating ano, ilalagay natin sa RGB. Yan. Okay. Bali, ito yung isa nating ginawa lang na sample. Pero ito mga katronic, lagyan nyo ng balot. Kasi yung sa aking project, yung mga balot to. Ito lang huling project natin na ano, ito ay pang dinadala pang home service ay kaya medyo wala ng balot, napuputol kasi lagi. Ito may balot talaga to. Yan, kita nyo naman may balot siya. Mamaya ito ang gagamitin natin. I-sample ko lang to. Bali dito, ito kasi walang switch kaya ito ipa-plug lang natin. Pag umilaw na yung heater, saka natin siya ipa-plug. Sundot-sundot lang ito sa ating AC outlet. Okay. Try natin mga katronic. Pailawin muna natin yung heater. Kailangan umilaw muna ang heater. Yan. Nakailaw na yung heater mga katronic. Ngayon isusundot natin yung ating pang rejuvenate, yung merong bulb. Kasi pag mga katronic ito umilaw na, ibig sabihin pwede na nating isundot itong ating test bulb. Yan. Kita nyo mga katronic, umiilaw siya. Tapos pag umilaw na siya, papatayin naman natin yung heater. Pag patay ng heater, kailangan mamatay din yung ating bulb. Pag ito hindi na mamatay, sira na yung tube ninyo mga katronic. Pag ini-on natin uli yung heater natin at umilaw ang heater, mabubuhay uli itong ating ilaw. Yan, kita nyo, umiilaw siya. Umiilaw din yung heater natin. Tapos pag pinatay natin yung ating heater, dapat mamamatay din to. Okay? Yan mga katronic, pagka merong nagdidikit na dito sa ano, kumikislap-kislap yan. Ito kumikislap-kislap din dito. Saka ito kumikislap din to. Pero ito naman medyo good pa naman siya kasi yan, pag binuhay natin yung heater, yan makapapansin nyo, umiilaw din siya. Yan o. Tapos pag pinatay natin, okay naman, utay-utay siya. Ganun lang mga katronic, pag rejuvenate ng... Okay mga katronic, putulin muna natin yung video natin sa ating pag-rejuvenate ng tube. Abangan nyo yung kasunod yan, yung full version ng ating video. Gagamitin naman natin doon itong ating homemade yung nasa box na. Kasi doon sa video natin ginawa natin yung magkahiwalay pa siya. Abangan nyo yan. Kasunod na yan itong ating video na to. Sir Kennedy Tapia, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa pag-comment mo na gumawa tayo ng video ganito. Okay na po. Abangan nyo, may kasunod to. Sa mga baguhan, sana po ay
marami kayong natutunan sa video natin na to. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, just click subscribe and click the bell. Okay mga katronic, maraming salamat. See you.